Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po sa Simply Talkies Vlog. Ito po muli tayo. Dito tayo magbibigay ng ating komento, reaction at opinion sa loob lang po ng sasakyan, no? This is raw, unfiltered po ito. Atin na lang pong binasa, no, iniskan ang mga balita pang politika sa ating bansa, ating inintindi at ating bibigyan ng maiksing komento, opinion at reaction. So, ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong si Erwin Tulfo at si Pampilo Lacson. Alam nyo naman na sila po ay kasapi sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, senatorial slate ng Marcos administration. So, bago po naganap ang yung kanilang rally diyan po sa Pasay, sila po ay nagkaroon ng maiksing mga question and answer portion po mga kababayan. At ganun din, atin pong bibigyan ng reaction yung sinabi ni Mr. Wonderful Tonight Senator Robin Padilla about kay Digong. Ano yung katangian na maganda daw kay Digong mga kababayan? Ay, hindi kayo makakapaniwala. Totoo kung totoo, hindi yung sinasabi niya. Okay, bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagda-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po, salamat sa lahat ng OFWs, no? Shout out po lahat sa inyo, sa mga men and women uniform, sa ating frontliners at mga guro, and may God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos admin from the evil forces of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So pag-usapan natin mga kababayan si Erwin Tulfo muna. Kasi kung maalala nyo, ito pong mga Tulfo, 5 sa kanila ay sinampahan ng kasong disqualification case dyan po sa COMELEC. No? I forgot kung sino yung lawyer na nag-file na nyan. Ang dahilan lang po ng disqualification case ay gawa ng sila ay political dynasty. Remember, isa dyan senator si Rapi Tulfo. Pero yung mga tumatakbo po, no, na gustong magsilbi at maging mambabatas ay walang iba kundi yung si Ben Tulfo, si Erwin Tulfo, si Congressman Jocelyn Tulfo na siyang may bahay ni Senator Rapi Tulfo, yung kanilang anak na si Ralph Tulfo na congressman din sa Quezon City, at yung kanilang ate na si Wanda Tulfo Teo na ngayon ay nasa turismo party list. Sinampahan po sila ng disqualification sa COMELEC at ipararapol po yan ng COMELEC kung anong division sa kadahilan ng in violation of Article 2 Section whatever sa Constitution na sinasite ng petitioner na hindi dapat magkaroon ng political dynasty. However, mga kababayan, nadibang po. Nadibang po no? Oo, sabi ni Tulfo, opo, nasa konstitusyon po yan. Nasa konstitusyon. Ang problema, mga kababayan, yung hindi po hindi po yata naintindihan nung nag-file yung tungkol dyan sa political dynasty. No? Kasi po, si Senator Pampilo Lacson, inayunan po yung sinabi ni Tulfo. Ha? Yung sinasabi na Article 2, Section 26, na sinasabing hindi daw po pwede ang political dynasty. Tama po yan. Ha? However, wala po tayong batas na magsusupplement doon paano mo i-implement, no, ano yung guidelines or yung rules and regulation ng political dynasty law. Sinasabi sa Article 2 Section 26, bawal yon. Pero nasaan yung batas that will supplement that? Where is the guidelines that you will use to say, oy, bawal to, ha? O ikaw, ano ang consanguinity? Kasi mga first degree yun Ano ang dapat hindi pwede sa sa political dynasty? Mga ganong bagay. Wala po Anong magiging panuntunan ng desisyon ng COMELEC? Article 2 Section 26? But where's the law? Where's the specific law that prohibits them to run? Wala po tingnan nyo ang sabi po nito. Sabi ni Pampilo Lacson.
Kasi sabi ni Tulfo, wala pong batas. Ang sabi ni Panfilo Lacson, yes, wala tayong batas. Ha? Kasi, paano mo i-implement yung sinasabi sa konstitusyon kung walang definite guidelines na batas? Wala po eh. Wala ring maglakas loob na mambabatas na magsulat ng anti-political dynasty law. Kasi lahat sila maaapektuhan. Pati hanggang sa LGU yan, mga kababayan. Baka hanggang barangay tanod kasama dyan. Kaya walang sinuman ang may balls or the political will to pass a bill. Di ba ang tagal-tagal na niyan? O tingnan nyo sila Manuel. O di ba I think meron na yatang mga ganyang batas eh. Pero hindi po nababalang ka sa plenary. Wala po. Kasi majority of them will be hit by that particular law. Eh alam nyo naman yung mga yan, mga ganid sa kapangyarihan. Lalong-lalo na sa LGU. O tingnan nyo, mayor, si tatay. Natapos ang term, yung asawa. Natapos yung term, si tatay ulit. Natapos yung term, si asawa. Natapos yung term, o yung panganay na anak, nasa edad na eh. Pag natapos si anak, balik kay tatay. Mamatay si tatay, okay, si nanay naman. Tapos, tumatanda na yung pangalawa. O yung pangalawa naman. Kung hindi mayor, vice mayor. Kung hindi vice mayor, governor. Look at the rectos. Si Vilma Santos. Oh, di ba? Look at the Marcoses. The Dutertes. Di ba mga kababayan? Papalit-palit lang sila. Oh, tapos, may magsusulat ng anti-political dynasty. Ay nako, baka mauna ka pang mailubog sa hukay, ma-reincarnate ka na mga kababayan. Wala pa ring anti-political dynasty bill sa ating bansa. Kaya tingnan mo, wala ni isang mambabatas ang naglalakas loob na sabihin, ilagay ito sa floor. Ang tanong, pag napagdebatihan, may boboto ba ng yay? Baka sabihin lahat, nay. Paano? Si congresswoman, second district, tapos doon, governor yung ama, nanay o kapatid. Di ba? O di kaya, mayor si nanay, governor si tatay. Wala eh. Di ba? Lahat sila mga ganid. Kaya yung nagpetition, wala. Sayang lang ang ginawa mo, nagsayang ka lang ng oras. Wala po mga kababayan, kaya katawa-tawa tong nag-file na ito. Pasensya naman kung tinatawanan kita dyan ha? Wala po. Hindi uubra. Yan ang definitely mababasura lang. Kung anumang division mararapol yan. It's going down the drain. Nakakaasar naman yan. Sa dami-dami naman ng pwedeng i-disqualify si Tulfo. Pwede. Yung kanyang citizenship, pwede yon. Oo, may laban yon. Baka hindi pa naayos ni Tulfo. Di babay Tulfo, disqualified ka. Si Erwin ito namang si Ben Tulfo, may hamon. Sabi niya, patunayan nyo muna na hindi ako Pilipino. Di ba? Pag hindi daw siya Pilipino, quit na siya. Di ba, Ben Tulfo? Yung mga Tulfo naman, pag yan, napatunayan yung may ebidensyang ganito sila, titiklop naman yung mga yan. No? Mag-apolo. Hindi kung nagkamali ang Tulfo, they will admit they wrong, di ba? Pero pag hindi, lalabanan kayo niyan. O sa ngayon, tuloy ang laban sa COMELEC. Tignan natin kung mababasura. Punta tayo kay Robin, mga kababayan. Itong si Robin, syempre, presidente ng PDP walang laban. Honorary chairman nila si Digong. So sabi niya, dun sa ni Digong, mabait naman daw. Mabait at relihiyoso si Duterte. Sa totoong buhay daw mga kababayan, mabait siya. Kasi yan ang sabi niya sa Inquirer, sinulat na article. Robin Padilla, ex-President Duterte is non-violent. He's kind and religious. Di ba? Hindi daw violente. Sabi niya noon sa akin mo gawin yan, harap-harapan, lokohin mo ako diyan sa report na yan.
bariling ka agad kita. O di ba? Hindi daw violent. Di, gago. Tinan mo yung ginawa niya kay Trillanes. O hindi ba violente yon? O. Tapos mabait daw at religious. Anong klaseng religious? Religious kay Satanas? Eh bakit sabi niya, o ayan o, aantayin niya kayo sa impyerno. Mga gunggong talaga ito si Robin. Talaga ikaw, Robin, kiss ass ka talaga. Talaga itong mga aso ni Digong, ano, lahat na lang ipagtatanggol si Digong. Wag kami, hindi mo kami mauuto, Robin. No, no way. O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye bye, God bless.